Hello, what's up? This is Cotman back again for another random video. So medyo may konting expose lang tayo na i-feature. So medyo hawakan yung mga sinturon nyo or konting bukas ng isip nyo. Okay, so recently kasi giging issue concern yung pagkakaroon ng Helio G99 Ultra and Ultimate. Katulad dito, RS4. Sakto, may hawak akong smartphone na mayroong Helio G99 Ultimate. So, paulit-ulit ko sinasabi recently din na hindi po yan legit. Kasi, sinearch ko na siya eh. May initial research na rin po ako before ko bigyan talaga to ng totoong focus. So, alam ko na rin na sinasabi ko kahit paano. Although, before, hindi ko siya tinest ng actual, pero may investigation ako na ginawa. Unang-unang investigation ko rito is, wala sa website ni MediaTek mismo ang existence ni Helio G99 Ultra at Ultimate version. Okay? To prove my point, yan, mismo Pag sinearch natin sa Google, kung meron bang Helio G99 talaga, ito po ang lalabas. Helio G99 lang from MediaTek mismo. I hope nakikita nyo na malinaw to. Yan, from MediaTek mismo. Mag-scroll down tayo. Wala na pong sinabi si MediaTek na mayroong G99 Ultimate, Ultra, or anything. Kahit sinesearch na natin specifically yung Helio G99 Ultimate. Try natin ang Helio G99 Ultra. Wala pa rin pong lumalabas kay MediaTek na ganong chipset. Wala daw nag-i-exist daw. Ibig sabihin nun, wala. Kung walang pinifeature, walang binabanggit si MediaTek mismo, yung mismong gumawa ng Helio G99, it means hindi po siya nag-i-exist. Hindi nila dinesign yun. Wala silang ganon. Okay? Ngayon, sa loob mismo ng MediaTek website, try din natin i-search. Baka naman naka-specific, di ba? MediaTek, kung natin, full spelling natin para wala kayong masabi, G99 Ultra. Sa mismong website na po ito ni MediaTek. Okay? Doon tayo mismo mag-search. Search result for MediaTek Ultra. Nada. Wala. Walang lumabas sa result. Ano ibig sabihin? Hindi po nag-i-exist, walang dinesign si MediaTek na G99 Ultra or G99 Ultimate. Isa pa, MediaTek Helio G99 Ultimate. So, isa nila natin para specific, diba? So, search, wala pa rin. Galing na mismo yan kay MediaTek website. Walang nag-i-exist na ganon. Okay. So, ngayon, pag nag-search tayo sa Google, balik tayo dito, makikita nyo, mayroong mga binabanggit ang ibang mga website. And, kapag natin, nag-scroll pa tayo, naghanap pa tayo about, ano ba mas pinaka-common, yung Ultimate na lang. Kasi mas maraming search result na nalabas sa Ultimate version. Well, of course, wala kay MediaTek mismo, pero meron sa ibang website. Alam nyo kung bakit nagkakaroon ng banggit sa ibang website? Kasi galing yun mismo kay manufacturer. Like, kunwari, this one, itong ginagamit natin kay Itel, ini-insist nila na may Helio G99 Ultimate na nag-i-exist by using it sa kanilang marketing. Kay Ultra, kay Ultimate. Okay? So, of course, kakagatin niya ng mga ibang website kasi clickbait or makakadrive ng traffic, makakadrive ng audience, ng readers. So, that is why makikita lang natin o may encounter lang natin ang Helio G99 Ultimate and Ultra sa ibang mga website except mismo kay MediaTek. Okay? So, even MediaTek, wala, diba? So, hanap tayo ng may Ultimate. Ito kay Phones Data, All Phones List kasi meron ganun. So, ito naman. May isa pang magandang dito. G99 versus G99 Ultimate. Ngayon, kapag nag-search ka niya, maraming lalabas. Again, hindi sa website ni MediaTek manggagaling. Sa ibang website. Like Gadget versus, makikita natin, mayroon tayong mahanap kay TikTok. Ewan ko kung naniniwala ba kayo sa mga TikTok na post. Wala na masyado makita. So, G99, wala. Okay, walang matino tayong mahanap. Ngayon, balik tayo sa katotohanan. Balik tayo sa baba, and balik tayo rito. Okay. Isunod naman natin ngayon yung mga vloggers, tech vloggers na pinipilit na porke yung nire-review nila merong nakalagay na Ultimate at Ultra, pinipilit nila na may ganon. Or hindi mapinipilit, more on, ina-acknowledge nila na nag-i-exist ang Ultimate at Ultra na iba ito, na iba daw ito. Hiwalay na chipset daw ito sa normal na G99. Ina-acknowledge nila na meron daw talagang Ultimate at Ultra, kahit wala naman sinabi si MediaTek, na ang version daw na yon ay mga overclock version. Overclock na chipset, sabihin overclock yung clock speed. Okay? So, ano ba ang clock speed ni Helio G99 versus
G99 Ultimate versus G99 Ultra. Sisilipin ulit natin ngayon sa website. So, pag tinignan natin dito sa gadget versus, sila lang kasi yung for some reason, sila yung nagbigay ng comparison eh. Wala ako masyado makita na medyo mas legit pa rito na website. But, kilala natin ito si gadget versus. So, nilagay nila G99 and G99 Ultra versus daw. So, close up tayo ng konti. Ngayon, scroll down tayo. For comparison muna ng chipset, as you can see, dito, parehong-pareho. Mula sa ISA, microarchitecture, parehong-pareho. Family, Helio G series, Helio G99 Ultra daw ito. Ito naman basic na Helio G99 lang. Okay? Release date, 2024 daw. Bago daw kasi daw ito na chipset. Ang original, 2022 pa. 2024 versus 2022. Pero lithography, pareho namang 6 nanometer. Ang cores, pareho din namang 8 cores. 8. Ang threads, pareho ding 8 threads. Base frequency, 2 GHz. 6 na 2 GHz po yan at dalawang 2.2 GHz. So, base frequency 2 GHz, turbo frequency 2.2 GHz. So, kung ang turbo frequency ay 2.2 GHz at kiniklaim ng ibang mga tech vlogger at mga website din na meron daw boost clock, meron daw overclock na nangyari. Saan nag-overclock dyan? Alam niyo po ba ang meaning ng word na overclock? Just so you know, overclock. Ano po ang meaning ng overclock? Ayan po ang meaning ng overclock ha. Run the processor of one's computer at a speed higher, mas mataas than that intended by the manufacturers. Okay? So, malinaw tayo din sa part na yon. So, pero dito sa kanyang comparison, same naman po na 2.2 GHz pa rin. So, yung kiniklaim ng mga website and tech bloggers na overclock version daw ang processor, saan banda? Wala, di ba? Energy cores, like I said, 6 na 2.0 at dalawang 2.2 GHz. Sa kabila, kay Helio G99, same na same. Parehong cache memory, parehong max memory, pareho ng RAM, LPDDR4X2133, pareho ng channels, dalawa din, pareho ng TDP, 5 watts, pareho ng graphics card, MC2, execution, dual core, GPU shading units, 32. Okay? And pag bumaba pa tayo, so on and so forth, replica. Okay? Replica. Pero, for some reason, kahit replica sila, nagkakaroon ng difference yung score na binigay nila, na pinakita nila. Sa Antutu daw, 361 lang itong basic na Helio G99. Ultra version is 428,000. So, 361 versus 428. Okay, may sense, di ba? Mas mataas daw talaga si Ultra. Pero, replica lang naman sila. Exactly the same lang sila. So, saan sila nagkaroon ng pagbabago? Bakit may pagbabago? May pagkakaiba? Okay? Sasabihin ko sa inyo mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung saan ang nakikita ko na kung bakit may mga matataas na score at mayroong mas mababang score sa parehong chipset, parehong configuration. Okay? Malinaw tayo dun sa part na comparison. Okay? No? Malinaw, no? Mamaya papakitaan ko rin kayo ng test para kompleto talaga itong ating investigasyon. Pag sinearch natin ngayon sa Google, ano ba ang average score ng isang MediaTek Helio G99? So, kay Nano Review mismo galing, Helio G99, ang typical niya na score or kilalang score is 416,000 sa Antutu. That's Helio G99. Base lang po yan na Helio G99. Gusto kong tandaan nyo tong part na to ha. 416,000. This one, tandaan nyo, 416,000 ang score ng base na Helio G99. Ngayon, dito sa RS4 na Helio G99, ayan, ano ang naging score? 410,000. This is supposedly ultimate. Pero, bakit mas mababa ang score niya versus kanina na 416,000 tapos 410,000? Mas mababa. Ba't ganun? Eh, ultimate to. Dapat, di ba, mas malakas to kasi sabi ng mga tech vlogger, overclock. Okay? One point yun. Tingnan nyo rin ulit yung GPU score at CPU score. Ang sabi rito, CPU 130,000, GPU 66,000. Dito, 134, 65,000. So, mas mataas ang CPU. As you can see, 130 versus 134. So, tumaas kasi ultimate ito. So, wow, expected natin yun, mas tumaas. Pero, napakaliit po kasi yan eh. So, I believe that's discrepancy lang din per manufacturer at saka per software. So, pwede ko nang ignore yan, tingin ko. 4,000 differences. Pero okay, bigyan natin si G99 Ultimate ng benefit of the doubt.
mas mataas ang CPU score niya. Okay? So, baka nga overclock version siya, no? 134,000 versus 130,000. Yung GPU, tingnan nyo, 66,000. Yung GPU dito, 65,000. This time, bumaba naman ang GPU. So, possible, so, bibigyan natin ng benefit of the doubt, possible na ang overclock dito is CPU, tapos naka-underclock ang GPU. Overclock, underclock, kasi mas mataas siya dito sa CPU, pero mas bumaba naman siya sa GPU. Possible na overclock ang CPU nito, pero naka-underclock ang GPU. Possible, di ba? Okay, pwedeng ganun ang explanation, pero sobrang liit lang ng difference. Ibibigay natin yung benefit of the doubt na yon kay Helio G99 Ultimate. Again, Ultimate. Okay, now next experiment, yung actual naman. So, lipat na tayo ngayon sa actual testing. Okay, sarado natin to. Lipat na tayo ngayon sa actual testing. Open natin muna ang Taco Stats kasi need natin to. Okay, so dito sa Taco Stats, good thing meron tayo tinatawag na CPU monitor. So, gusto ko lang tandaan nyo yung part na to. Gusto ko tandaan nyo na ang chipset nito ay merong 8 cores. Octa-core po kasi siya. 6 dito, 2 GHz, 2, 2.2 GHz. So, kapag ginalaw-galaw natin to, makikita nyo, mag 2 GHz, tapos mayroong 2.2 GHz. Ulitin natin. 2 GHz, 6, 2.2 GHz, 2. In total, octa-core siya. Okay? Kung totoong overclock si Ultimate, ulitin ko, Helio G99 Ultimate, kung totoong overclock ito, bakit hindi natin siya nakikita na lumalagpas ng 2.2 GHz? Kahit yung 6 niya na efficiency cores, never lumagpas ng 2 GHz. Hanggang 2 GHz lang din at 2.2 GHz. Baka sabihin niya naman yan. Kasi wala ka pa naman ginagawa eh. How about maglaro ka ng game? Good idea. Maglalaro naman tayo ngayon ng games. Try natin ang dalawang pinakamabibigat na laro sa smartphone. Una, try natin si Genshin Impact. Let's go! Mabigat ito. And para sure na mabigatan siya, itataas natin ang settings hanggat kaya niya. Siguro lagyan natin sa high settings. Take note, ang mga Helio G99 ikaya lang is low settings sa Genshin Impact. This time, for the sake of this experiment, hindi tayo mag-i-stay sa low settings. Iaakit natin siya sa medium to high. As long as maging playable pa rin siya. Let's do this. So, eto na. Okay? So, test na natin. Malalaman na natin yan ngayon. As you can see, pwede natin iset siya ngayon ang kanyang performance, yung mismong graphics performance niya to high. Yan. Sinet ko na pala siya. Set natin sa high. So, expect na medyo magiging frame drops prone nito na laro. Pero, ang point kasi is, may sagad natin yung performance. Currently, naka-overclock na siya. By default, ang default po na settings niya is lowest. So, ang layo po ng jump natin na from lowest, nilakdawan natin ng low, medium, dumiretso tayo sa high. Hindi ko na sinet sa highest kasi baka lalong hindi ko na siya malaro. Gusto ko pa rin siya malaro kahit paano, kahit na nagfa-frame drop siya, okay lang. As long as maisagad natin yung performance niya. So, yun na, disclaimer lang ng konti. So, currently, naka-high tayo. And ito na lang po bantayan nyo. Huwag nyo pong bantayan yung laro ko. Gusto kong bantayan nyo lang ito. Kasi the more na gumagalaw tayo, nakikipag-away tayo, nakikipaglaban tayo. So, siyempre, magtatrabaho na siya. So, huwag nyo pansinin na lang yung talagang pangit ako maglaro. Ang pansinin nyo yung performance. Okay, dito kayo tumingin. Yung FPS niya plus yung chipset. Ngayon, gusto kong bantayan nyo kung kahit man lang basaglit, kahit split second, makikita nyo kaya na tumaas ito itong huling dalawa ng more than 2.2 GHz at itong 6 ng more than 2 GHz. Okay? As you can see, nagpa-fluctuate naman siya, di ba? So, tataas kaya kung totoo ang claim ng mga websites na hindi naman MediaTek at tech vlogger na hindi naman nasabihan din ng MediaTek na overclock pala itong mga to, kiniklaim nilang overclock. Well, malalaman natin yan dito sa test. Siyempre, kailangan nating i-test. So, let's go! Abangan nyo, bantayan nyo ha.
Alam mo, tingin ko hindi sapat eh. Tingin ko kailangan ko isagad pa sa highest. Playable pa rin naman eh, kahit na high lang. Highest na natin, sagad na natin, highest. Okay? Tapos sa graphics, sagad na rin natin sa 60. Okay? Sagad na, sagad na. Parang gaming test na rin to ni ni RS4. May nakita na ba kayong split second na tumaas siya more than 2.2 GHz or more than 2 GHz? In fairness kay RS4 hindi ko nakikita siya currently na nagpo-frame drops. Kamusta naman? Umakyat ba siya ng more than 2 GHz sa 6 at more than 2.2 GHz sa 2 na performance score? May nakita ba kayong nag-overclock nga ba talaga siya? Wala, di ba? So, kung ang pag-uusapan natin ay overclocking, both CPU and GPU, hindi natin nakita na nag-overclock siya. And even dun sa nakita natin na post from an article, sa Hilo G99 na article na to na ang GPU niya ay 66,000, lumabas dito 64,000 lang ang GPU, di ba? Remember? 65,000 lang. So mas mababa ang GPU nito. So hindi niyo pwedeng sabihin na overclock ang GPU nito. Kasi mas mataas yung GPU score ng Hilo G99 versus G99 Ultra. Okay? Kita nyo, that's 66,000 sa GPU score. Yan, GPU score 66,000, base G99 yan. G99 Ultra, baka sabihin nyo kasi na GPU ang overclock dito, 65,000 lang. Okay? And kung CPU usapan, nakita nyo ba na tumaas siya more than the clock speed, default clock speed. Kung ang meaning ng overclock again, run the processor of one's computer at a speed higher than that intended by the manufacturers. Higher. So, may nakita ba kayo na tumaas sa performance? Malinaw ba yan? Gusto nyo, i-try din natin sa Call of Duty Warzone naman. Sige, try natin. Tanggalin natin to. Tanggalin lang natin yung mga recent para fair. Pero thumbs up sa Hilo G99, kahit pa parang nakakalaro tayo. May mga drops lang, pero basically, playable pa rin naman si Genshin Impact. So, ito. Nakapasok na tayo sa Warzone, Call of Duty Warzone. So, visual, sasagad natin syempre sa wala, naka-lowest lang talaga pwede natin iset pala, So, ilagay natin sa 6, uncap, walang limit. Field of view 80, reset tab, okay. Nag-i-install pa pala, so tapusin muna natin to. Balikan ko kayo. So, ito na nga, tatry natin. Bantayan nyo kung tataas siya ng 2 GHz dun sa 6 na efficiency cores at 2.2 GHz. Kung tataas pa, mas mataas pa sa 2.2 GHz itong performance na cores na dalawa ito. So, dapat ito hanggang 2 GHz lang, tapos 2.2. Kapag tumaas, ibig sabihin, overclock nga talaga si Hilo G99 Ultimate. So, let's go. Huwag nyo nang pansin yung laro ko, ha. Kaso ayaw hindi nag-max out, no? Settings na tayo. Settings, graphics, asset. Wala hanggang lang kasi. Hanggang low settings lang. Hindi natin pwedeng itaas pala. So hindi niya supported yung high settings and useless. Kasi hindi niya rin nagagamit yung full 2.2 GHz. Mabuti pa yung Genshin Impact. At least nagamit. But this one hindi niya kaya. Pero in fairness, nakakalaro ko na maayos, Wala ayaw lumagpas ng 2.2 GHz. And actually, hindi nagagamit yung full potential ng processor. Sadly, hanggang minimum lang yung hanggang low lang yung graphic setting. So, hindi natin tuloy makita kung ano yung pinaka-highest niya. So, sorry. Lipat na lang tayo ng ibang games.
Hindi pa optimize si Helio G99 dito. Okay, last na to. Hopefully makakuha natin yung gusto natin result. Siyempre ma-max out natin yung graphics. Lagyan natin sa extreme, and high. O yan ha. Try natin ngayon kung mag-2 GHz siya. Hopefully makita na natin yung sinasabi nila na overclock na processing power ng Helio G99 Ultimate. Yun, so kita na natin. Hopefully makita natin yung gusto nating makita na overclock. Hopefully nga may overclock ano. Let's go. Target hit! Reloading! Ryle City! On my way! Direct hit! Force fields are mediocre. Time to say goodbye! So far, wala pa tayong nakikitang overclocking na nangyayari. So, nakita na ba kayo na na tumaas siya? More than 2.2 GHz. So far, wala pa naman nakikita nag-overclock siya. So I guess it's confirmed. Open fire! Eat this! Confirm, hindi talaga siya overclock, no? Nakasagad na eh. Sagad-sagad po yung settings natin eh. Oh, graphics. Uy, di pala, no? Ayaw. Yun na yung max niya. Hindi siya nasunod. Balance lang. Ayaw. Oh well. That's sad. Kaya pala, hindi pa rin natin nakuha yung gusto natin na overclock na manifestation. Walang manifestation ng overclock na sinasabi. So dito na tayo sa verdict. So basically, marketing jargons lang talaga. Marketing technique lang yan, tactics. Ano pang pwede nga tawag na marketing na pag-exaggerate para lang masabi na this Helio G99 na nasa smartphone na i-release nila na bago ay better sa dating Helio G99. So you can expect, parang sabi nila na expect na mas maganda ang experience na makukuha nyo dito kasi yun ang gusto nilang palabasin at gusto nilang paniwalaan nyo. Hindi yung bibili kayo ng Helio G99 na luma pa rin. Siyempre hindi nila gagawin yun. So basically, sana maging lesson itong video na to sa mga naniniwala na ang Helio G99 ay better. Sa mga nakikipagtalo pa na ang Helio G99 Ultimate at Ultra ay overclock versions daw. Wala naman tayong nakikitang overclock dito. And kahit hindi na dito, kahit dun kanina na lang sa Genshin Impact, at least doon talagang gamit lahat yung yung processing power ng Helio G99. Kitang-kita nyo naman eh, di ba? Kitang-kita nyo naman. Hindi po ito special na Helio G99, itong Helio G99 Ultimate na ito. Walang special po rito, ha? Wala pong special dito, and therefore tigilan nyo na po ang pamimilit na special ang Helio G99 nyo. Now, ano ang reason bakit maganda ang performance nito? Bakit mas mataas ang Antutu score nito at iba pang mga benchmark scores nito compare sa dati? Unang-una, Helio G99 is an old chipset. Since what? 2020 pa ito? That means, ang dami na pong smartphone. Isa pa yun, ang dami din kasing smartphone na nirelease na mayroong Helio G99. Effect po nun, dahil nga maraming smartphone na may Helio G99, yung mga games, mga game developer, nagde-develop sila ng mga games and software na of course, magiging compatible kay Helio G99. Therefore, I conclude na dahil sa mga software development, mga bagong drivers na ginagamit nila sa mga smartphone nila para mas maging optimize ang laro nito. Plus, syempre, nag-a-advance na yung Android 14. Dati, Android 12, 13. Dati, Android 11, Android 12, Android 13, Android 14 lang. Nag-a-advance naman na kasi. So, malapit na nilang ma-perfect siguro. Hindi naman siguro perfect. Malabo yun eh. So, pero malapit na nilang ma-perfect siguro. Malapit nang ma-perfect ng mga manufacturer ang software at ang mga drivers para kay Helio G99. Hence, mas mataas na ngayon ang score niya. Okay?
To give you a better example, kilala nyo naman siguro si Google Pixel, no? Si Google Pixel po ay, for the longest time, bago siya lumipat ngayon sa 48 megapixel at 50 megapixel na, no? Even iPhone, bago sila lumipat sa 48 megapixel, ilang taon po silang gumagamit lang ng 12 megapixel lang na sensor. Okay? Pero, never na may lumabas na smartphone sa kanilang time, and even 2 to 3 years after na wala na gumagamit ng 12 megapixel, even after 2 to 3 years, na wala na gumagamit ng 12 megapixel. Halos sila Samsung lahat 50, 100, 200 megapixel na. Bakit hindi pa rin nila natalo ng time na yon si Google Pixel at si iPhone na gumagamit pa lang ng 12 megapixel? Yes, currently gumamit na ngayon mas mataas na sensor sila Pixel and iPhone. Gumagamit na sila ngayon na mas mataas na sensors, mas latest na sensors. Pero dati, ayaw nilang umalis sa 12 megapixel. Pero never silang natalo. Alam nyo kung bakit? Mas maganda ang software version nila. Software pa rin po ang nagdala, ibig sabihin. Yung camera software ni Pixel, hindi matalo-talo nila Samsung, hindi matalo-talo nila iPhone, lalo na sa image. Okay, sa video, hindi ganun kaganda ang kay Pixel kasi mas maganda talaga ang stabilization ni iPhone. Pero other than that, sa picture quality, di ba? Pixel pa rin nanalo. Kung nanonood kayo, sinusubaybayan sa MKBHD, lagi nagcha-champion Pixel smartphones. Kasi, ang nagdadala po sa mga Google Pixel smartphones ay ang software. So, kung bakit maganda ang optimization ni Helio G99 dito at kunwari tatawagin nilang Ultimate at Ultra ito, ay dahil sa software optimization na natanggap na ni Helio G99 over the years. And kung tutusin, mas maganda pa ang quality dapat or ang performance dapat ni Dimensity 6080, yung 5G version na Helio G99. Pero hindi nangyayari yon kasi nga, hindi pa optimize ang mga software para kay Dimensity 6080. So in conclusion, kaya po gumaganda ang performance ni Helio G99 ay dahil sa software optimization ng mga games, ng mga apps, and even ng mga mismong manufacturer sa kanilang smartphones. Software po ang nagdala. Kung tatanungin nyo ay yung mismong hardware, same Helio G99 pa rin po ito. Okay? Nagkakaintindihan po tayo. So, kapag may mga kilala kayo, nakakausap kayo na ipinipilit na overclock daw si G99 Ultimate at Ultra, ipakita nyo sa kanila dito, may mga test tayo, may mga research din tayo na pinakita na materials, at may actual tayo na pinakitang numbers. Hindi yung nanghula lang tayo, hindi yung binasi lang natin at naniwala lang tayo agad nang mabilis sa mga sino lang na mga wala namang ginawang test. Okay, pakita nyo to, papanood nyo yung video na to. I hope na mas malinaw na sa inyo, ha. Again, wala pong ina-announce mismo si MediaTek mismo, walang ina-announce na nagkaroon siya na ini-release or nag-i-exist na Helio G99 Ultimate and Ultra. Wala po. Kapag meron, saka pa lang ako maniniwala. Yun na lang. Kapag meron na, saka pa lang ako maniniwala kapag sinabi na ni MediaTek na meron talaga. And kung hindi pa sapat ang MediaTek na evidence, yung mismo MediaTek website na mismo ayaw pang paniwalaan. Andito po yung test. Hindi pa rin ba kayo maniniwala? Walang nag-overclock dito. Same pa rin. Software lang talaga ang naiba. All this time, ang difference lang ng G99 noon at G99 Ultimate and Ultra ngayon ay yung software, yung Android version, yung game version, yung apps version na ginagamit noon at ngayon. Magkaiba na po sila ng versions. So yan, hanggang doon na lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong style ng content, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon na lang. And if possible, baka pwedeng i-share nyo na rin ito sa inyong mga tropa, sa inyong FB page or social media para lang matigil na yung discussion na yan na better ang Ultimate at Ultra kasi upgraded siya na hardware. Hindi po. Upgraded lang ito na software. Okay, hanggang doon lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon.